'Di ba kahapon nabalita ito, bakit daw masyadong tahimik si Sara Duterte? Masyadong tahimik tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Oo, totoo naman. Masyado naman kasi talaga siyang tahimik. Bakit sa ibang national issues, napakadaldal niya, pero sa issue ng West Philippine Sea, hindi siya makapag-react. Hindi siya makapag-react. Oo. Ano ngayon nga nangyayari diyan? May nag-react para sa kanya. May nag-react para sa kanya. Sino yung nag-react? O di si Kuya. Pasok pa to dun sa sa influence operations ng China sa Pilipinas. Kasama kaya sila doon? Tahimik sila sa 51 billion daw. Baka mahungkad yung 51 billion. Ano ba kasi nangyari sa distrito mo? Ba't kayo binaha? May 51 billion ka for DPWH pero binaha pa rin kayo. Ang sabi, yung 51 billion daw ay pang flood control projects pero binaha kayo. Anyway. Eto. Pag-usapan ngayon natin to. Kasi nagsalita si Kuya. Si Kuya kasi nag-comment. Brothers love. Sabi ni Kuya, Representative Duterte made the statement in response to questions from Akbayan Party List as to why the Vice President remains silent on issues involving China's harassment of Filipino vessels in the Philippine and the Philippine Coast Guard. Oo, tahimik nga naman kasi talaga. Sobrang tahimik. Ito sinabi niya. The question on the accusations of Chinese vessels in the West Philippine Sea should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy. Sino yun? Si Presidente. The Secretary of National Defense and the Secretary of Foreign Affairs. It's not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China. Wow! Or any country for that matter. We can see this task is your assignment. May ganun pa. May ganun pa siya. Alam niyo, maniniwala na sana ako kung di niya sinabi yung demonize China eh. Shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Ayan. So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede kayo magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Okay? At lagay nyo ba ang account details nyo? Lagay nyo yung bukas kayo na, kawa pala kayo ng account, tapos lagay nyo ba ang account details nyo. At pwede na kayo magpadala ng wala pong remittance fees sa Pilipinas gamit ang GCash, mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko rin sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Maniniwala sana ako, kaso sinabi niya, yung demonize China. Eto ngayon, mga kochero, gives the impression that parang meron lang siyang gustong i-please. Ano kasi ibig sabihin? Parang meron lang siyang gustong matuwa sa kanya. Or parang meron siyang gustong pinaparinggan. Ganon. Parang kailangan niyang isingit yung parte ng demonize China. Kasi pwede naman niyang hindi sabihin eh. Yung demonize China. Pwede niyang hindi sabihin yan. Kaso sinabi. Maniniwala na sana ako na sincero yung kanyang comment. Kaso biglang meron demonize China. Pwede naman niyang sabihin, it's not the job of the VP and the Secretary of Education to comment about China or any country for that matter.
Pwede naman yun, di ba? Pwede naman yun eh. Yung kasi yung issue. The issue is the silence of VP Sara. So, pwede mong sabihin na it's not the job of the Vice President to comment or to talk or to make a statement about China. Pero meron talagang ganyang klase. To qualify na dinidemonize lang ang China. Parang merong ibang nagbabasa na kailangang matuwa sa kanyang statement. Ganun yung dating eh. Ganun yung dating. Baka merong gustong i-please, merong gustong matuwa, o baka merong gentleman's agreement. So may obligasyon, kahit naman hindi legal, or when I say not, kahit hindi legal, ibig sabihin, it's not a contractual obligation. Diba? Si Pulong naman. Ba't naman ganon? Nag-comment ka tungkol sa kapatid mo, 51 billion, di mo pinapansin. Diba? 51 billion, ni-snub mo. But anyway, alam niyo mga kutsero, ito yung defense mechanism. Ito yung automatic defense mechanism ng mga pro-China politicians, pro-China advocates, kapag gusto nating maging responsive o gusto nating pagsalitain si VP Sara tungkol sa comment siya sa West Philippine Sea. Parang pinoprotektahan siya ng mga kaalyado niya at pinipigilan siya mag-comment. Parang gano'n ang nangyayari. Oo, syempre, when we talk about policy, we need to hear from the President, who is the chief architect of foreign policy. Yan ay nasa desisyon ni Justice Leonin sa, ano bang pangalan nun? Ang dami nun eh. Pangilinan, Drilon, Pangilinan, Ontiveros, De Lima, Aquino versus Executive Secretary. Versus Medialdea yata yun. Parang gano'n yata yung title nun. So yun. Yun ang sinabi niya dun sa decision na yun. Na the chief architect of foreign policy is the president. So kung usapang polisiya, oo, tatanungin natin si presidente. Pag tungkol sa ating defense posture, ang kakausapin natin si Department of National Defense. Policies on our defense posture, on the next steps, etc., etc. Sa Secretary of Foreign Affairs naman, when we're talking about yung geopolitical implications, yung epektong geopolitical ng conflict sa China, syempre, Secretary of Foreign Affairs ang kakausapin natin dyan. Walang problema dun. Gets ko yun. Gets namin yun. Gets ko yun. Ako pa ba? Gets ko yan. Kaso hindi yun ang tinatanong namin eh. Ako personally, hindi yun ang tinatanong ko. Ang gusto kong malaman, bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, na posibleng maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028, anong posisyon mo sa China at West Philippine Sea? Yun ang walang sagot. Yun ang walang sagot. Itong sinabi ni Pulong Duterte is not responsive to the question. Pag umattend ka ng klase namin sa law school, pag ganyan ang sagot mo sa dean namin, yun ang sasagot sa'yo. Your answer is not responsive to the question. Please rephrase. Ganun yun. Tapos, nakatayo ka na ng 30 minutes. Ganun doon. Oo. Patay ka. It's not responsive to the question. The question is, as a Vice President,
elected by the majority of Filipinos. What's your position on the Chinese attacks on our Philippine Coast Guard and Philippine Army? Philippine Navy, AFP. At why are you talking on her behalf? Congressman Duterte. Ba't hindi mo pagsalitain yung kapatid mo? Sa ibang issue, nakakapagsalita siya eh. Sa issue ng ICC, nagsalita siya. Sa issue ng amnesty, nagsalita siya. Sa issue ng I'm not a problem to be solved, nagsalita siya. Sa issue ng sa issue ng confidential funds, nagsalita siya. Sa issue ng ang dami niyang kinomentan. Kung saan nagsalita siya. SMNI, nagsalita siya. Nagpunta pa siya sa rally, di ba? Tapos ito, hindi siya makapag-comment. Or are you playing us for fools? Alam niyo mga kotsero, nag-umpisa lang naman lahat to. Babalik ko lang sa ulit. Kaya kanina sinabi ko yung kwento ng tawag dito. Yung kwento kanina nung kay Harry Roque. Yun yung pundasyon ng mga pag-uusapan natin today. Kasi lahat ito nag-umpisa dito sa issue na to. The Chinese official said there was already an understanding with the previous Duterte administration that the Philippines would not bring in large-scale building materials to Ayungin Shoal. And alam naman natin na sobrang laki ng pagmamahal ni Digong sa China. Now that we're having a conflict with China as far as the West Philippine Sea is concerned, how are we going to be sure na kayo bilang pamilya ay pro-Philippines? Kasi lahat kayo eh. Lahat kayo pro-China. Lahat kayo eh. Wala man lang kayong tinabi para sa Pilipinas. Lahat kayo. And you're bringing people to hell with you. Yung usapan kay Harry Roque. Dito naman lahat yan nakasabit eh. Alam niyo ba't kami nagtatanong sa comment ni VP Sara? Ako personally, I'm not sure sa anyone, pero ako, ang motibo ko, gusto ko malaman talaga ang posisyon niya sa West Philippine Sea at sa China. Dahil ako, personally, parang ayoko na uli maghalal ng Duterte. Dahil, hindi, ito ayan yung problema, ayan yung problema. Ayan yung problema oh. Parang may vested interest kayo sa China eh. Etong meeting na to, mga kotsero, was in 2023. This is the same time kung saan binuksan yung school na ipinangalan sa tatay ni Digong. Sa nanay pala ni Digong. Ito yun. Ito yun. Tapos gusto nyo maniwala kami na para sa Pilipinas talaga kayo? Na hindi nyo man lang kayang rendahan yung mga tao nyo? Kasi alam nyo mga kotsero, pwede nilang pigilan yung mga DDS eh, mga DDS vloggers, whatever. Pwede naman lang sabihin eh, kahit statement lang. Kampihan naman natin yung Pilipinas pagdating sa issue ng China. Pwede yun eh. Mahirap ba yun? Mahirap yun kung may vested interest ka. Kung may interest ka doon sa China, mahirap gawin yun. Pero kung wala kang problemahin. Wala kang problema. Wala
kang poproblemahin dyan. Kaso mukhang may interest eh. Mukhang may vested interest kasi. Kaya kaya naghahanap ang taong bayan ng saan ka ba talaga, Duterte? Saan ka ba talaga, Sara? Parang dito sa admin natin ngayon. Saan ka ba talaga? Kay Marcos ka ba o sa tatay mo? Saan ka ba talaga? Sa administrasyon ka ba o sa mga kapatid mo? Obviously, hatak-hatak mo yung kapatid ng Pangulo, walang problema dun. To each their own, di ba? Pero, si VP Sara namamangka sa dalawang ilog. Eh, buti pa nga si Lenny, alam nating kalaban eh. Buti pa si Lenny, alam nating kalaban. So, we know how to deal with her. O si Lenny, at least alam natin oposisyon. Ito, hindi mo alam eh. Oposisyon ba? Administrasyon ba? Hindi mo naman makitaan ng sign kung siya ay administrasyon. Wala, hindi mo makitaan eh. Ano bang ginawa na niya para ipagtanggol ang administrasyon? Wala. Na naman siyang ginawa para ipagtanggol yung admin eh. Tinawag na addict si BBM ng tatay niya. Wala siyang comment. Tinawag na tamad ng kapatid niya. Wala siyang comment. And alam nyo, mga kotsero, I think the other half of the Unity team is already frustrated, or the majority of the Unity team supporters are already frustrated. Kasi ang binoto ko, for example, ako, ang binoto ko, Unity team. Binoto ko Unity team. And even if hindi sila mag-Unity team, magbubong-bong Sara pa rin ako kung tatakbo siyang vice president during that time. Si Direk Freddy nandito. Shout out Direk Freddy. Praise the Father na lang daw sila. Yan na naman yung praise the Father na yan. Shout out Direk Freddy ah. Anyway, nawala ako tuloy ako sa train of thought ko. Na-distract ako kay Direk Freddy. Anyway, ayun nga. Yung kalahati ng supporters ng Unity team, or majority ng supporters ng Unity team, nanggigigil na. Nanggigigil na. Kukunti lang naman yung DDS eh. Ilan-ilan lang naman kayo eh. Ang kumarga sa Unity team, yung 15 million na mga loyalista, yung mayorya, yung majority, probably another 10 to 15 million who are the neutral, yung mga galit lang talaga sa Dilawan. And then the DDS. Tirang 2 million. Kukunti lang naman kayo eh. So ngayon, pagdating kay VP Sara, questionable na lahat. Dahil lang hindi siya tapos sasabihin niya, mahalin natin ang Pilipinas. Syukran. Hindi ako na... Paano mo nasabi mahalin ang Pilipinas? Doon sa isa niyang statement, unahin natin ang Pilipinas. Pati dito sa China, hindi ka makapag-comment eh. Tapos ide-depensa niyo sa amin, hindi ko naman trabaho yan. Hindi ko naman... Mga kotsero, wait lang. Sa oath of office nila, nasa constitution to eh. Bago sila mai-install sa kanilang posisyon bilang presidente at vice-presidente, meron kang oath. Ito yung oath mo. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as president or vice president of the Philippines, preserve and defend its constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation, so help me God. Doon ka pa lang sa preserve and defend its constitution, sasabihin mo no comment.
Really? No comment? Baka lang kasi nakakalimutan ng mamamayang Pilipino na sa ating pong Constitution, puntahan natin, Article 1, pinakamadali. National territory. The national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines have sovereignty or jurisdiction. Hanggang dito na lang muna kasi masyado mahaba eh. Ano ba yung meron tayo sa exclusive economic zone natin? Di ba? Sovereign rights. O di atin yun. It means we have sovereignty and sovereignty at least doon sa exclusive economic zone. Kaya naniningil ang taong bayan. Pulong. Congressman Pulong. Kaya naniningil ang taong bayan kay VP Sara. Kasi frontrunner siya sa 2028. Sana yung survey kay WR Numero Research. 36% of respondents to a survey of Filipino adults in December said they would vote for Duterte if elections were held now, noong December. Buti na lang pala, hindi election noong December. Next is si Tulfo. Parehong, Diyos ko. Parehong walang kwenta. 36% kay Sara, 23% kay Tulfo. Saan napupulutin ng Pilipinas niyan kung either one of them wins? Sana tayo pupulutin niyan. Anak-anak tipaklong. Kaya tayo naniningil kay VP Sara. Hindi kami humihingi ng polisiya. Hindi namin ine-expect ang polisiya sa kanya. Dahil hindi naman siya ang gumagawa ng polisiya. Ang ine-expect namin sa kanya, makita kung saan ba siya kakampi. Kakampi ba siya sa Chino o kakampi siya sa Pilipino? Kasi history tells us that the Dutertes will always side with China. Yan lang naman hinihingi ng Pilipino. Anong pakialam namin sa policy? Alam naman namin hindi niya gagawin yan. Hindi niya trabaho yan. Ginagawa niyo kaming tanga. Huwag niyong gawing tanga mga Pilipino. Nasanay kayo ng 6 na taon na ginagawang bobo ang mga Pilipino. Kaya nasanay kayo ng ganyan-ganyan. Hindi na pwede yan. Mumuro na kayo Mumuro na kayo. Tigas ang mamukha nyo. Anyway. Yun lang ang hinahanap namin. Ang tigas pa ng mukha. Marcos says Sara Duterte wants the job of defense chief. Ginusto pa niya maging defense chief. Department of National Defense. Anak ng tipaklong. Buti pala si Gibo Chodoro yung naging ating Secretary of National Defense. Kalain niyo yun? Ginusto niya maging DND Secretary. Ito si Sara. Buti na lang talaga iba yung nilagay ni PBBM. Kasi during that time, sabi niya, it's a good idea daw eh. During that time. Buti iba yung nilagay. Buti iba yung nilagay. Hindi si Sara. Bakit? Ito na niya naman ginagawa ni Digong. Pag angkin ng sabi ni Secretary Gibo, pag angkin ng China sa South China Sea, isang propaganda. Kakasabi lang niya yan recently. Buti pa si Secretary Gibo, lakas ang loob magsalita against China eh. Ano pa sinabi ni Secretary Gibo? Gibo tells China, be truthful and believable in your story. Grabe naman itong makakapag-ads, wagas.
Oh. Sabi, they take great pains to mischaracterize their provocations as lawful under international law and the actions of their CCG and maritime militia as professional, restrained, reasonable, and lawful. This claim simply put one that no right-thinking state in the world agrees with. Itong claim daw na to, walang matinong bansa na maniniwala. And which may outright condemn the PRC's vain attempt to manufacture and sell this story falters in the face of real, incontrovertible facts. Buti pa si Secretary Gibo eh. Buti na lang talaga si Secretary Gibo. Gibo hits gutter level talk after China's spokes urges Marcos to read more. Ba? Ito yun, no? Nung sinabi ni Mauning, we suggest that President Marcos read more books to properly understand the ins and outs of the Taiwan issue. Nung kinongratulate niya yung presidente ng Taiwan. Sabi ni Gibo, then again, we should not at all be surprised, being a nation and people enjoying the rights and privileges and freedoms of a democratic society, that an agent of a party and system of government incompatible with our way of life, who routinely spouts state-sanctioned propaganda and disinformation, would go that far and that low. Yun. Alam nyo, mga kotsero, at kung makakarating man kay Congressman Pulong to, alam ko nakakarating sa kanilang lahat to eh. Alam ko talaga guys, nakakarating sa kanilang lahat. Lahat ng binavlog ko nakakarating sa kanila. May nang sasabi sa akin eh. Uy, napanood ni ganito. Ba't mo naman sinabi yan? Ganon. Kung makakarating man to kay Kong Pulong. Kong Pulong, isa lang ang hinihiling namin sa kapatid mo. Ilabas niya totoong kulay niya. Huwag siyang magtago-tago sa charm offensive niya. Huwag siyang magtago-tago doon sa kunyaring mabait dahil alam namin na nanapak siya ng court sheriff. Officer of the court yun, guys ha. Hindi dapat sinusuntok yun. Dapat nirerespeto yun. Because he's an officer of the court. Pero nung ginawa ni Sarah, nadala lang ako ng sobrang galit, sinuntok ko yung sheriff. Swerte ka lang, presidente yung tatay mo nun. Anyway. At saka Kong Pulong, instead of defending your sister, why not you focus your time on answering the question kung saan napunta yung 51 billion na inalat para sa DPWH nyo dyan. Na kahit binigyan kayo ng 51 billion with a B. Kahit binigyan kayo ng 51 billion para sa flood control ng Davao City, binaha pa rin kayo dyan sa 1st District. Doon ka mag-comment. Kaysa yung pinagtatanggol mo yung kapatid mo sa mga walang kwentang bagay. Malaki na yung kapatid mo, nanununtok na nga ng sheriff eh. Malaki na yan. Hayaan mo siya pagtanggol sarili niya. Ayan, at maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Allen YouTube channel and follow us sa ating Facebook page. And God bless all of you and see you again tomorrow. Si Direk Freddy, kumoment pa, praise the Father. God bless all of you and see you again next time, guys. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?